Obligado ba ng mga anak na magbigay ng pera sa magulang? Yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Naging trigger po ang usap-usapan ng sandwich generation. Ito yung dahil na may lumabas na video nga dahil sa ina ng Olympic champion nating Carlos Yulo. Congratulations for 2 gold medals. Ngunit hindi natin pag-uusapan yung issue na yan dahil yan po ay personal at pamilyang usapan. Hindi na natin dapat pasukan. Ang pag-uusapan po natin itong nangyayari po sa ating bansa, sa Pilipinas. Common expectation po sa mga anak na to financially support their parents once they start earning and then once their parents retire. Kultura na po natin yan, embedded na po yan. Kaya nga, ang pag-uusapan nga talaga natin, obligado ba talaga ng mga anak na magbigay ng pera sa magulang? I want to give a balanced approach on both aspects para maging makabuluhan tong usapan po. Wala tayong papanigan, pero at the end of the day, tell me, pagkatapos ng itong session natin na ito, kung ano dapat natin gawin. Number 1, yung sa case ng pagsuporta sa ating mga magulang. Ang pagbibigay kasi ng suporta sa ating magulang ay isang pamamaraan para ipakita po natin sa kanila ang tinatawag natin ng pagmamahal. Ayokong sabihin kasing utang na loob. Kasi ang utang na loob ang isang utang na hindi mo kayang bayaran at di mo alam kung nabayaran mo na o hindi. Type agree sa comment section kung nag-agree ka. Pero mas maganda, kung gusto natin tumulong, ito ay dahil sa sobrang pagmamahal ko sa inyo kaya ko ginagawa to. Mas maganda yan. At saka syempre, it's a cultural responsibility na sa atin since tayo po ipinalaki ng ating mga magulang, nagsikap din po sila. In return, we want to pay them back in love, not because of utang. Nakikita ko talaga sila mama at papa nag-i-struggle during that time. Gabi ginagawa nila umaga, umaga ginagawa nilang gabi. Especially nung sila ay naging tourist guide. Madaling araw, lumalabas, gabi na umuwi. At nakita kong sakripisyo po talaga nila. Kaya nga para sa akin, sinabi ko sa sarili ko, pag ako ay nagkaroon, gusto ko silang bigyan ng mas magandang buhay. Again, kultura po natin. Hindi katulad po ng ibang bansa, di ba, pag tumanda na nilalagay na lang sa home of the aged. Ang pagbibigay ng financial support ay emotional, hindi lang financial to, hindi lang pera to eh. Parang pinapakita po natin, lalo na sa mga nakakatanda po sa atin ng pagmamahal at atensyon. At yan po ang kailangan ng mga tumatanda. Hindi lang yung atensyon. Ang hirap kasi, like for example, si papa ko po, just to give you a perspective, nagdialysis ng 12 years yan. At pag nagdialysis kayo, meron kayo ng tinatawag na short-term memory loss, naalala mo lang yung pangmatagalan. Kaya every time pag nakikita sa kami, sabi, wala na akong pera, wala na akong pera, wala na akong pera. Ako naman, every time, I make sure nagbibigay talaga ako kay Papa. Parang paalala lang, yun lang kasi yung I hope you understand, yan na yung language niya eh. At pag pinagkait ko pa yung part na yun, baka ang dating sa kanya, hindi ko siya mahal. Nare-gets nyo. Bakit tayo nagbibigay ng financial support? Ay, practical needs. Kasi nga, matanda na sila. Wala na silang pinagkakakitaan. Kailangan nila ng pagkain, gamot, etc. Pero, ito lang po let me strike a balance with regards to this issue. Yung mga magulang ko po, generation nila, karamihan po sa kanila, hindi nakapag-aral at hindi nakapagtapos. Kaya, hindi ko sila talagang lubusan na masisisi kung magkaroon ng ganong klaseng mindset. Kasi ganon sila pinalaki. Yung mga magulang nila umasa rin sa kanila. Tapos ganon din po, nagiging cycle po yan. Because they don't know better. But right now, ladies and gentlemen, as you and me are watching this in the internet age, we know better. Sila, wala silang option and choice. Dahil di nila alam. Pero tayo ngayon, meron tayong option and choice. Ano po yung choice po natin? Dalawa lang naman yan eh. Pwede kang maging pagpapala sa sunod na henerasyon. Magiging henerasyon ko o pwede ako maging sumpa. Sumpa, honestly, pabigat kung umaasa na naman ako. Kasi salinlahi na lang po eh. Anak, pinag-aaral kita mabuti para paglaki mo, pagdating ng panahon, kayong bahala sa akin. Makakaipon ka ba? Hindi ka makaipon. Ganun din sabihin mo sunod na henerasyon. Kaya nga magiging pabigat. Pero, may choice po tayo ngayon na sabihin natin na sinabi ko ngayon sa anak ko, I made a decision to do this. Anak, pinag-aaral kita mabuti para maging matagumpay ka. Pero kaming ni mama mo, mag-iipon kami ng pera para pagdating ng panahon, wala kayong problemahin. Nagigets nyo? Ang goal namin ngayon is to become financially independent, not dependent. Gusto ko na i-break yung cycle ng sumpa. Sa akin, mag-uumpisa. Again, hindi ko na mababago kung ano man ang sinabi ng magulang ko at iniisip nila dahil hindi sila nabigyan ng ganung pagkakataon. Pero ngayon, may choice ako. Kaya nga I hope by helping you to understand right now na kailangan talaga tayo maging financial responsible right now sa panahon ngayon para ma-break na po natin ang cycle. I was able to
speak to a group, no, sa isang organization. And then after that, I explained the concept nga of breaking the cycle. And may na-interview kami si Monique at ito yung nasabi niya. Based sa experience namin, parang 2 generations is walang investment yung mga, for example, sa grandfather ko, wala siyang ipon, so umasa siya sa mga anak niya. And then sa mother ko din, or sa parents ko, same. So ako naman, parang gusto ko na siyang i-stop from my generation. I want to invest for my future and then for the future of my kids. Again, 2 options. Ikaw, mabibigyan kita ng pagkakataon. Anong gusto mo? Ikaw ba ay mag-iiwan ng pagpapala sa sunod na henerasyon o ikaw ay mag-iiwan ng sumpa? The choice is ours. Kaya nga para sa mga pumipili, gusto namin maging pagpapala. Type me sa comment section, pagpapala. Join our Iponaryo movement. Itong Iponaryo movement namin, we encourage people na matuto talaga kumita ng pera para makaipon ng pera. Pag nakaipon ng pera, anong gagawin? Ininegosyo ang pera. Pag kumita sa negosyo, i-invest ang pera para pagdating ng panahon ng retirement, wala kayong puproblemahin. Diba? We want to break the cycle by promoting financial responsibility and independence. We want to become a better example for our future generation. Agree? Kung gusto nyong sumama na sa Iponaryo movement, ito na ang panahon. You can join us our FB group. Puntahan na lang kayo sa comment section or just search for Iponaryo movement sa Facebook page. Private group po to. Sumali na kayo at sama-sama tayo na baguhin natin ang susunod na henerasyon. Sana naka-encourage tong video na ito. Parating tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.